Ako nga pala si Baron at ibabahagi ko po sa inyo itong naging kwento sa akin ng aking lolo na tawagin po nating Lolo Dario. Nangyari ito noong mga dekada 60 dito sa isang bayan sa may bandang hilaga ng Iloilo. Nang mga panahong ito, binata pa yung aking lolo. Bale yung kwentong ito ay bantog noon sa kanilang baryo na sa hindi niya rin inaasahan ay mararanasan din pala niya. Hindi ko nga alam noon kung matatawa ba ako o matatakot sa kwentong ito. Kaya kayo na lamang po yung humusga. Bago pa man daw maranasan ni Lolo yung tungkol sa ikukwento kong ito, hindi lingid sa kaalaman ng mga tao sa kanilang lugar yung tungkol sa mga aswang. Mas umugong pangaraw yung mga kwento tungkol sa mga nilalang na yon nang magkaroon ng bali-balita na ilang tao na raw yung nakaranas at muntika ng mabiktima nito. Ayon din sa mga ito, kung hindi man nananambang ay sinusundan nito ang kanyang bibiktimahin sa madilim na daang tinatahak. Sa katunayan pa nga, mga lalaki daw yung madalas nitong puntiryahin sa hindi malamang dahilan. Isa nga sa mga nakaranas ng bagay na iyon ay ang matalik na kaibigan ni Lolo na tawagin po nating Lolo Pitong. Ikwento naman ito yung tungkol nga sa kanyang naranasan nang minsan itong umuwi ng hating gabi. Ayon pa kay Lolo Pitong, habang naglalakad daw ito pauwi, nakarinig nga siya ng mahinang pagtangis ng isang babae na hindi naman niya alam kung saan daw nanggagaling. Ang pagtangis daw na iyon ay parang may kasamang pagsinghap na tila may kung anong inaamoy o kung hindi man ay nahihirapang makahinga. Noong una hindi niya ito pinansin kahit pa na mayroon na siyang kakaibang kutob. Nagpatuloy lang daw ito sa kanyang paglalakad hanggang sa napagtanto niya na paunti-unting lumalakas yung kanyang naririnig na ingay. Nasusundan na rin po yun ng pag-ungol, kaya't nakaramdam na nga ng matinding kaba si Lolo Pitong. Batid niya kasi kung ano yung susunod na mangyayari sa kanya. Nagmadali pa nga siya sa kanyang paglalakad noon, subalit ramdam niya na tila sinusundan siya ng ingay na kanyang naririnig. Nagpalinga-linga pa nga siya noon sa kanyang paligid upang alamin kung saan nga ba nagmumula yung pagyabag na kanyang naririnig. Mas bumilis din daw yon at napagtanto niya na patungo yon sa kanyang kinaroroonan. Kaya't napatakbo ng araw ito. Nilukob na nga ng takot noon si Lolo Pitong, lalo na at may kalayuan pa siya sa kanilang bahay. Binilisan pa nga niya ang kanyang pagtakbo, ngunit bumilis din daw yung pagyabag na kanyang naririnig. Kahit pa raw na hindi gusto ni Lolo Pitong ang kanyang gagawin, wala na siyang nagawa dahil mas naisip niya ang makauwi ng ligtas at hindi mabiktima ng aswang na nasa kanyang likuran. Huminto raw noon si Lolo Pitong at dali-daling hinubad ang kanyang damit. Hindi raw siya nagtira ng sapin sa kanyang katawan at nanatili siyang nakatayo sa parte ng daan kung saan nga siya huminto. Inilayo pa nga nito yung kanyang damit sa kanya at itinaas yung kanyang mga kamay. Sabi-sabi daw kasi sa amin noon, natakot daw yung aswang kapag humarap sa kanya ng hubot-hubad. Dahil iniisip daw nito na baka aswang rin yung kanyang hinahabol. Hindi rin namin maintindihan kung totoo ba yon. Walang ano-ano raw po noon. Bigla na lang din daw nawala yung pagyabag na kanyang naririnig. Isang malakas at impit na sigaw lang daw ang kanyang narinig. At pagkatapos, natahimik na raw yung kanyang paligid. Hindi raw makapaniwala noon si Lolo Pitong na epektibo yung pamamaraang yon na narinig lang din niya sa ibang mga tao. Noong kumalma ng araw po ito, ay mabilis niyang pinulot yung kanyang mga damit at nagpatuloy na sa kanyang pagtakbo. Sa takot na baka sundan muli ng aswang na yon, hindi niya muna isinuot yon. Nakakatawa man po, pero mabuti nga lang daw at walang taong nakasalubong si Lolo Pitong.
Dahil kung meron man daw at makita siya sa ganong sitwasyon, abay siguradong hindi raw niya kakayanin yung hiya na kanyang mararamdaman. Nakauwi naman siya ng ligtas noon, ngunit wala nga siyang saplot. Nang ikwento raw yun ni Lolo Pitong kay Lolo Dario, ay hindi nga nito mapigilan yung kanyang pagtawa. Maging si Lolo Pitong ay tawang-tawa rin daw sa kanyang ginawa. Ayon pa nga rito, hindi raw niya maintindihan kung bakit takot yung aswang na yon sa mga lalaking naghuhubad. Biro pa nga ni Lolo Pitong, baka raw may naging hindi magandang karanasan yung aswang na yon sa mga lalaki. Kaya't natakot ito ng ganon, at kaya rin pinupuntiryan niya ang mga lalaki upang makaganti. Dahil naman sa naging karanasan ni Lolo Pitong, hindi na raw ito naglakas loob na umuwi ng ganong oras. Nagpatuloy pa raw yung mga ganong bali-balita sa kanilang lugar. At sa kadahilan ng yon, iniwasan nga ng mga kalalakihan sa baryo ni na Lolo ang umuwi ng 10 oras ng gabi, sa takot na baka makaengkwentro din yung naturang aswang. Maging si Lolo Dario raw noon ay nag-alangan na ring magpagabi sa daan dahil nga sa kanyang mga narinig na mga kwento. Subalit, isang hapon ng mga bandang alas 5, inutusan ng kanyang ina si Lolo na kunin yung ipinatahi nitong mga pantalon sa kabilang baryo. Hindi naman nakatanggi si Lolo Dario dahil ayaw rin niyang pagalitan siya ng kanyang ina. Pinagsabihan pang araw siya ng kanyang ina na huwag uuwi nang hindi nakukuha yung mga pantalon niya na gagamitin niya kinabukasan. Wala nang nagawa si Lolo noon kung hindi yung magpaalam rito at umalis na sa kanilang bahay. Malayo-layo rin yung lalakarin niya patungo sa bahay ng mananahi sa kabilang baryo, kaya't nagmadali na nga rin po ito. Naisip niya kasi na baka abutan pa nga siya ng gabi kapag hindi siya nagmadali. Nagbaon din daw siya noon ng flashlight at isang supot ng asin dahil baka nga gabihin ito sa kanyang daan at baka magamit nga niya yung mga bagay na kanyang dinala. Nang makarating nga siya sa bahay ng mananahi, kaagad nitong itinanong ang tungkol sa ipinatahing mga pantalon ng kanyang ina. Sinabi pa raw niya sa mananahi na kailangan niyang makuha yon dahil gagamitin nga ng kanyang ina kinabukasan. At baka pagalitan nga siya nito kapag hindi nito dala yon sa kanyang pag-uwi. Dahil hindi pa nga tapos yung mananahi sa pagtahi ng mga pantalon ng kanyang ina, gayong may pinagkakaabalahan din daw itong gawin maliban sa pananahi. Sinabihan nga nito si Lolo Dario na hintayin na lamang ito at uunahin na nga niyang tahiin yung mga yon. Kaya't wala na ring nagawa si Lolo kung hindi sumang-ayon sa mananahi. Tinintay nga po niya ang mga yon. Dahil ilang piraso din daw yon, medyo natagalan nga yung mananahi na matapos yung mga pantalon ng kanyang nanay. Medyo natagalan nga raw yung mananahi. Ganoon na lamang yung pagkabahala ni Lolo. Gayong madilim na nga yung paligid dahil mag-alas 8 na rin yon ng gabi. Inabot daw sila ng mga ganong oras noon. At nang matapos na nga yung mananahi, ibinigay na nga nito kay Lolo Dario yung mga pantalon na ipinatahi ng nanay ni Lolo. At pagkakuha niya roon, nagpasalamat naman siya at nagpaalam na rin. Nagmadaling maglakad si Lolo paalis sa baryong yon. At noong makalayo-layo na nga siya sa baryo, doon na nga siya nagsimulang kabahan sa hindi niya malamang dahilan. Panay yung pagpalingalinga ni Lolo Dario sa kanyang nadadaanan. Kahit pa nawala naman siyang kakaibang nararamdaman sa kanyang paligid. Sa isip raw noon ni Lolo ng mga sandaling yon, mas maigi na raw na sigurado siya na walang kakaiba sa paligid niya at walang sumusunod sa kanyang likuran. Madilim ang daan ni Lolo at tanging yung flashlight na kanyang dala lamang ang nagsisilbing ilaw nito. Habang naglalakad ay nakikiramdam din siya sa kanyang paligid at hindi nga siya nagpakampante. Hanggang sa narating na nga ni Lolo Dario noon ang masukal na parte ng kanilang baryo.
Mabibilis na nga yung kanyang naging paghakbang para mabilis niyang malagpasan yung daan sa parting yon. Bago pa man tuluyang makaalis si Lolo doon sa masukal na parteng kanyang dinadaanan, nagsimula na siyang panindigan ng balahibo dahil sa bigla siyang nakarinig ng mahihinang pag-ungol. Inilawan naman ni Lolo Dario yung nagtataasang damo sa bahaging yon, at bunsod po nito nakita niyang tila may kung anong gumagalaw roon. Dahil sumagi kaagad sa kanyang isipan ang tungkol sa aswang, ay nagmadali na nga siyang maglakad paalis doon. Ngunit ilang hakbang pa lamang yung nagagawa noon ni Lolo Dario nang makarinig na nga siya ng mga pagyabag sa kanyang likuran. Nilingon po niya iyon, ngunit wala siyang nakitang tao o kahit anumang bagay na sumusunod sa kanya. Takot man si Lolo ng mga sandaling yon. Naisip nga niyang kunin yung supot ng asin na inilagay niya sa kanyang bulsa. Naglakas loob siyang sabuyan ng asin ang nadaanan niya at wala namang naging kakaiba. Dahil doon, wala nang nagawa pa si Lolo kung hindi yung mabilis na napatakbo. Katulad nga ng naging kwento sa kanya ni Lolo Pitong, ganoon din yung naranasan ni Lolo. Habang tumatakbo siya ay talagang naririnig niya ang mga mabibilis na pagyabag na tila sumusunod at tumahabol din sa kanya. Hindi nagpatinag noon yung lolo ko at mas binilisan pa nga po niya ang kanyang pagtakbo. Sa hindi inaasahan ni Lolo, napatid siya dahil sa malaking bato sa lupa. Kaya't nabitawan nga po niya ang kanyang hawak na mga pantalon na ipinatahi ng kanyang ina. Dali-dali siyang bumangon at pinulot yung supot ng mga pantalon. Habang nasa ganong sitwasyon, bigla siyang natigilan dahil sa kanyang narinig na tila may humahangos sa kanyang likuran. Dahan-dahang napalingon si Lolo at nanlaki yung kanyang mga mata nang makita yung isang babae. Nakayuko daw yung babaeng yon. Subalit alam ni Lolo na yun nga yung may gawa ng paghangos na kanyang naririnig. Bahagya pang napatras noon si Lolo nang dahan-dahang iniangat ng babae yung kanyang paningin. Nang makita nga ni Lolo yung mukha ng babae, binalot ng takot yung kanyang buong katawan. Dahil duguan daw ito at nanlilisik yung mga mata nito na nakatingin sa kanya. Hindi magawang titigan ni Lolo yung nasabing babae dahil natakot raw ito sa itsura nito. Nanginginig na nga yung tuhod ni Lolo noon, ngunit inipon niya ang kanyang lakas ng loob upang tumakbo papalayo sa babae. Alam ni Lolo na hinahabol nga siya nito, kaya't hindi nga siya lumingon pa at nagpatuloy na lamang sa kanyang pagtakbo. Napapailing si Lolo noong sa isip niya na gawin din yung ginawa ni Lolo Pitong noong sinusundan nga siya ng aswang na iyon. Nahihiyaman si Lolo Dario ngunit isa-isa niyang binitawan ang kanyang mga dala. Naisip niyang mas kailangan niyang makauwi, kaya't hindi nga siya nagdalawang isip at tumigil siya sa kanyang pagtakbo. Mabilis na hinubad ni Lolo Dario yung kanyang mga damit at pikit mata niyang hinintay ang mga susunod na mangyayari. Bigla na lang napamulat si Lolo noong marinig niyang impit na napasigaw yung babae at mabilis raw itong napatakbo papalayo. Tila nabunutan naman ng tinik si Lolo noong hindi na nga niya matanaw yung naturang babae. Noong masiguro niyang wala na iyon, ay mabilisan niyang isinuot ang kanyang mga damit. Isa-isa rin daw niyang binalikan ang kanyang mga dalang kanyang nabitawan. Sa takot na baka balikan nga siya ng babaeng yon, nagpa siya si Lolo Dario na tumakbo na lamang hanggang sa kanilang bahay. Ligtas naman siyang nakauwi noon kahit na hingal ito. Noong tanungin siya ng kanyang ina kung ano nga bang nangyayari, hindi nagdalawang isip si Lolo Dario na sabihin sa kanyang ina ang naging karanasan nito. Ganoon na lamang yung hiya ni Lolo sa kanyang ina noong muntikan nitong napatawa. Hindi rin daw akalain ni Lolo Dario
na mangyayari sa kanya yung nangyari sa kaibigan niyang si Lolo Pitong. Napailing pa raw si Lolo noon dahil natatawa na lang siya kung ano man yung kanyang ginawa. Hindi niya lubos maisip na kaya rin niyang gawin yon kahit pa na nagmukha nga siyang tanga. Ang pinapasalamat na lamang ni Lolo Dario noon ay nakauwi nga siya ng ligtas at walang ibang nakakita sa kanyang sitwasyon nang mangyari yon. Dahil alam ni Lolo Dario na pagtatawanan siya ni Lolo Pitong kapag ikwinento pa niya yon, ay hindi na nga lang niya ikwinento sa kanyang kaibigan ang tungkol sa nangyari sa kanya. Nagsilbi namang dahilan yon ni Lolo Dario para hindi na lumabas ng gabi at baka maulit pa yung kanyang naranasan. Sa paglipas naman noon ng mga araw, ay patuloy yung pag-ugong ng balita tungkol sa aswang na iyon. Naging bantog nga yung lugar ni na Lolo noon dahil doon. Kumalat din kasi noon yung mga haka-haka tungkol sa babaeng aswang na taga-kabilang baryo lang din daw po pala. Umalis daw kasi yung pamilya nito at lumipat ng lugar na matitirhan. Napag-alaman nga ng mga tao sa lugar nila Lolo ang kwento doon tungkol sa nasabing babae. Nahawaan daw yun ng pagiging aswang ng dati niyang nobyo. At yun nga raw yung naging dahilan kung bakit ayaw na ayaw raw nito sa mga kalalakihan. Dulot na rin daw ng trauma na kanyang naranasan sa kanilang pagsasamahan. Kaya't nung nahawaan nga raw yung babaeng ito, ay hindi na rin daw siya nagpagamot dahil parang nilukob daw ito ng depresyon. Kaya rin daw mga lalaki yung pinipili nitong biktimahin ay dahil nais daw nitong maghiganti dahil nga sa ginawa sa kanya. Sa ngayon, tila nalimutan na rin na bantog yung kwentong yon sa lugar namin. At wala na rin yung mga matatandang makakapagkwento at makapagpapatunay sa mga nangyari. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po.